nasa tamang pihit, nasa tamang direksyon yung ginagawang pagdinig ni Senador Dante Marcoleta. Pinalitan si Senador Dante Marcoleta. Sambayan ng Pilipino, magalit na po tayo, magtulong-tulong tayo, people. Pagtatakpan nila ng pilit si Zaldico, hindi dahil si Zaldico ay hero, sapagkat si Zaldico, pag yan ay naipit na, magtuturo na yan. Or belief. Ang nakataya po rito ay ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang ninanakaw po rito ay yung buwis na ating pare-parehong pinagpapawisan. Hindi nyo pa ho naihipo yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung buwis. Narinig naman ninyo sa mga pagdinig sa Senado, sa Blue Ribbon, na dating pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Mataaso ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino sa Blue Ribbon sa ilalim ng pamumuno ni Senador Dante Marcoleta. Ano pong nangyari? Dahil tinatahak niya, papunta siya doon at matutumbok na yung mga malalaking taong may dapat talagang pananagutan, nagkaroon po ng pagpalit ng liderato sa Senado. Hindi po nila pwedeng sabihin, ganyan talaga eh. It's a political game, it's a political exercise, discretion ng mga miyembro ng Senado. Huwag po nating tanggapin yun. Sapagkat nakikita naman natin, merong pinagtatakpan, may itinatago, merong iniiwas ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Binunot ho agad si Senador Dante Marcoleta. Hindi lamang yung mga kasama natin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tayong lahat ng mga Pilipino na bumoto kay Dante Marcoleta, ako'y kasama kong kandidato yan, binoto ko yan. May respeto ko riyan. Dapat tayong magingay, dapat natin siyang tulungan. Dahil paano na ngayon ang ginagawang investigation dito sa matagal ko na po itong sinisigaw. Matagal na po naming isinisigaw ito ni Congressman Sid Ungab. In fact, kami po ni Sid Ungab ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na nakabinbin hanggang ngayon hindi dinidinig upang ideklarang unconstitutional. Alin? Ang ating unconstitutional, invalid, illegal, unlawful 2025 national budget. Paulit-ulit yung sinasabi. Hindi lang po yung Alpha Omega construction ang pinag-uusapan. Sinabi ko na po paulit-ulit. Ang ating national budget is the alpha and the omega of corruption in the country. Diyan nakaugat lahat. At ito nga ho, nasa tamang pihit, nasa tamang direksyon yung ginagawang pagdinig ni Senador Dante Marcoleta. Pinalitan si Senador Dante Marcoleta. Sambayan ng Pilipino, magalit na po tayo, magtulong-tulong tayo. Let us help save our country. Hindi ho matatapos ang lantarang korupsyong ito, ang krisis na ating pinagdadaanan, hanggat yung ugat ng korupsyon ay nandiyan sa Malacanang. Kinakailangan tayong madinig. Ano ho? Kinakailangan tayong madinig na hindi na natin gusto at hindi nakaaya-aya ang nangyayari. Hindi kaaya-aya, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, pati po sa ating mga foreign creditors. Binunyag po ito ni Congressman Sid Ungab, yung sinatinatawag na Overseas Development Assistance. Loan po iyon, ODA, Overseas Development Assistance. Loan po iyon. Sa madaling sabi, utang po iyon. Iniutang ng Pilipinas sa mga foreign creditors, bangko, binanggit po yan. Nandyan yung sa JICA, nandyan yung sa ADB, nandyan yung sa Korean Bank. Napakaraming credible foreign creditors. Pinautang po tayo. 2024, labing isa po yung ibinunyag doon sa pagtatanong ni Congressman Sid Ungab, 11 overseas development assistance o yung big ticket projects. 11 po nagkakahalaga ng 21.6 billion. Ito po yung 2024. Ano, 2024. Ginawa po ng mababang kapulungan from 21.6 billion, ginawa lang po nila itong 16 billion. Binawasan nila ng 5 billion. Yung House version po ito ng General Appropriations Bill. 2024 19 Congress pa po ito. Pagdating po sa Senado, yung natirang 16 billion na para sa Overseas Development Assistance o yung counterpart fund ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ginawa pong zero funding ng Senado.
Zero po yung funding na ibinigay ng Senado of the 19th Congress noong 2024. Hindi lamang po yung ODA pala ang kanilang sinizero. Tatandaan ninyo, noong 2024, kinuhaan din po ng 60 billion pesos ang PhilHealth. Kinakailangan natin unti-unti i-breakdown ito. Kagaya nga ho ng aking sinasabi, yung malalalim na at technical na usapin, sisikapin po nating mapasimple upang maintindihan po ng mga ordinaryo sa mga ordinaryo ng Pilipino. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba... Mr. Chair, bali ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangang mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinesting ko po sila, sabi ko ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa. Tawag dito, mas mabuti pa na, pangalanan ko na lang sila. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na chat ito? Pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po, nakiusap po na... Yung tenor ng text mo, doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko, at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text? Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban, sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto.
ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yodela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat namin sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects.
Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya.